Hello po, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our channel. My name is Glenda. I'm a fellow cancer warrior and nandito tayo ngayon sa Asian Hospital and Medical Center para sa ating city simulation. Oh, yan yung city simulation na yan. Okay, para sa mga nag-radiation na in the past, alam niyo po ang ibig sabihin nito, di ba? Ito po ay ang procedure na ginagawa before the actual radiation rounds. Okay? So, ito yung pupunta ka sa ospital, pirma, ayan, dali ng mga dokumento, ang PhilHealth. Tapos po, ito yung parang pinaka-planning. Pupunta ka dun sa radiation, i-check muna yung vitals. Okay? I-check muna ang vitals. Kung may lagnat ka, yung temperature mo, yung timbang, yung BP. Pagkatapos po nito ay dadaling ka na doon sa room kung saan nandun yung CT scan machine. Ako, naka-wheelchair pa kanina. Protocol daw yun. Kailangan naka-wheelchair. Okay, so nagpa-picture ako naka-wheelchair. Pagdating po doon, ay darating na ang mga kuya at ate. So, papakita na yung naka-lap count ka na, no? Yung area kung saan papatamain yung scan. Okay, kunyari sa breast area. So, may drawing dyan, markahan niya ng doktora or ng doktor, pentel pen, dodrawingan po, tapos lalagyan ng mga tape. Okay, yung sa akin kanina, so alam niyo na nadadaan po ako ng radiation. At alam niyo na kung bakit ang tao dumadaan ng radiation. Hindi na ako magkukwento ng bonggang-bongga. Ang reason ko, hindi dahil sa ayoko. Hindi dahil sa hindi ko alam ang sagot or hindi ako okay emotionally, tas iiyak, hindi. Alam ko kung ano eksakto sasabihin. Kaya lang, napapagod ako ng kaka-comfort sa mga taong nakakarinig, palakas ang loob kasi sila yung natatakot, parang nadideplete lang po yung strength ko, kaya hindi na ako nagkukwento. Okay? Pero matatalino naman tayo. Alam mo natin, nakaka-read between the lines and I appreciate you all for praying for me. Okay, anyway, going back. So, naka-lockdown na po ako. Ano, sir? Ayun, naiwan ko yung pinirmahan ko. Pipirmahan ko? Contact Ano to? number daw mo. Contact number. Buti kuya, hindi ako umalis ka agad doon. Ayan. Thank you. Ay, nakalimutan. Okay. Um, so, nung nung dinala na doon sa room, chinek muna nila yung area kasi nag-radiation na ako in the past. Sabi ko, may tattoo yan dati. Tattoo. Hinahanap nila, hindi na nila makita. So, kung nakita pa yun, pwede sanang gawing basis. Okay? So, ang ginawa, isa-isahin ko lang, hindi nakahiga ka na doon sa parang CT scan machine. Dudrawingan, pentel pen, ito yung area na tatamaan, tapos lalagyan ng tape. Okay? Tape, sabi ko, parang wala nang makalusot. Sige, lalagyan na ng tape. Sabi nga ni doktora, lagyan natin ma'am ng ng fence. So, parang ganon. Tapos noon, lalagyan po ng tattoo. Akin, 4. Parang dati hindi ko na matandaan, tattoo. Yung sa gilid, parang nagulat pa ako. So, may tattoo. Tapos, nung nilagyan na ng tattoo, yun ang mark na magagamit for the actual radiation. Okay? So, nilagyan na, tapos pinicturean para may mark. Kasi naalala ko before, pinapili ako kanina tattoo or tape. Kaya lang pag tape aalagaan. Sa amin dati noon, nung first and second time ko nag-radiation, tape, ay lalo na nung first time, nawawala sa forma, pati yung pentel pen. O nabubura, so minsan inuulit namin. Kasi kailangan saktong-sakto po yun. Dahil po, syempre, targeted naman po yung gagawing radiation. Targeted at may accurate number at meron limited area lang po. Kaya po, kailangan may planning. Doon natin pinuporma, kinukurba ang mga dapat tamaan ng radiation. Ngayon, sa mga nagtatanong, di ba nakakatakot siya ang radiation, ganyan-ganyan. Nabanggit ko po kanina ang dahilan. Ang nakakatakot po actually is yung parang biglang na-expose sa radiation or radioactive, whatever, chemical materials na walang plano, indefinite yung bilang, hindi kailangan, at consistent, tuloy-tuloy, marami. Ito po ay targeted, kalkulado ang amount na and this one is not even for diagnostic, for planning, pero yung radiation for treatment purposes, kalkulado po yan, may organisasyon po ng mga medical experts na in charge sa ganyang bagay, kalkulado pati po yung radiation or radioactive material or
uh, elements na chemicals na ginagamit for CT scan and PET scan, regulated po yan. Yun ang tawag doon, regulated, monitored po nila yan. So, huwag po kayo matakot. Kunyari, kailangan talagang dumaan ng radiation, kalkulado po yan ng mga doktor. Okay? So, yun sa akin kanina, tumitingin ako sa side kasi ang liwanag nitong ilaw sa harap. Sobrang liwanag siya. So, I have to look to the side. Alright, so yung kanina, di minarkahan na, nilagyan na ng pentel pen, nilagyan na ng tape, tapos hinanap yung tattoo, hindi manap. So, kailangan na kong tatuan ulit. Yung sa gilid, nagugulot ako. So, di ba? Hindi naman sobrang sakit, pero nagugulot ako. Okay, so 4 yun. And then, pinicturean, and then after that, I think, okay na, binural lang yung tattoo, and then, konti explanation. Ngayon, si doktora, umalis na siya kasi kailangan niya nang aralin yung ang tawag dito, yung paano man yung resulta, but it's only for for planning a CT simulation kasi doon i-base yung aking treatment. Ganun po yun. Kailangan may planning muna, doon i-base yung magiging treatment ng mga doktora na doktor na in charge. Okay, so yun po. Masakit po ba? Well, ang masakit lang, siguro yung tusok dito kanina tattoo, nagulat ako. May tunog, Tapos yung mga sorry po ma'am. Okay. At saka yung kamay ko sumakit. Okay. Kasi pag etong kamay ko na to, tinataas ko, dito yung side ng surgery ko, namamanid na. Sabi ni doktora, ako lang yun sa exercise. So, kailangan ko siya exercise. Sakit. Ginaganto ko nga, tapos i-divert ko na lang yung attention ko. Okay. Tapos, sandaan nyo lang feelings nyo kasi baka mahiyain po kayo. Nag-handle po nung andun si doktora, tapos 2 mga kuya, and then may 3 pang ladies, mga nurses, okay? Nung bata-bata, nakayo ka ng lalaki. Parang, sige, gumaling lang. 51 ako, and they are professionals. So, nandun kayo may hiya, okay? Monitored po nila at alam po nila ang ginagawa nila. Alright? So, yun po ang ating kwentuhan tungkol sa CT simulation na ginawa ngayon. Ito po ay ang procedure na ginagawa bago ang actual radiation. So, dapat pupunta pa ulit ako dito bukas. This is Alabang, taga-Pasig pa ako. Parang treatment planning. Ang ginawa nila, ngayon ako pinapirma ng documents para ang next tawag is pag nag-start na yung radiation. Okay? Japanese yung pangalan ng machine, it's high-tech. Hindi ko lang matandaan kung ano. Pero thankful po ako sa opportunity na makapagpa-treat dito sa Asian Hospital and Medical Center. Okay, so salamat po. Nagpapasalamat din ako sa aking doktora, si Doktora Erica. Erica na maganda. Ayan, si Doktora Erica at yung ating mga nurses dito. Naka-follow na sila sa atin sa YouTube. And syempre, yung doctor ko talaga, the main doctor monitoring, si Dr. Jerome. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. And kung kayo po ay nakapag-radiation na, feel free to share your experiences. Okay? God bless you all. Stay safe. Oh, by the way, if you're on treatment, naalala ko nga pala, radiation or chemo, ako naalala ko, sabi ko, buti na lang. Nung nangyari to, naisulat ko na yung dapat kong isulat na libro. Alam nyo, nag-refer back ako doon sarili kong librong sinulat for information about radiation. Okay, so prepared ako na sumalang dito. Now, if you are on treatment for cancer, radiation, or chemo, and you need a guide na hawak mo, hindi ko lang siya dala ngayon, hawak mo, pwede mo yakapin, i-highlight, lagyan ng notes, dalhin sa ospital, sa outing, katabi sa pagtulog. Well, ang ating pong librong Stage 3G ay discounted pa rin po, your guide to dealing with cancer treatment side effects physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Okay, all you need to do to avail of the discount is message me on Facebook, okay? Or pwede na rin sa Shopee. Pero para sa mga mas nadadalian, message nyo ako sa Facebook, okay? And I'll guide you. Alright? Maraming salamat po. God bless you all. Stay safe, keep on praying, and stay healthy. Ingatan ng kalusugan dahil sa Earth, nag-iisa ka lang. Bye po!